Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20 ng Pebrero 2026 anyos at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:21 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa hiling ni Rodrigo Roa Duterte na hindi na siya mag-attend doon sa hearing ay hindi siya pinayagan. Hindi siya pinayagan ng ICC. Ang title ko po ngayon ay Rodrigo Duterte hindi pinayagan mag-absent sa hearing ng ICC. Yung pagbasa ata ng sakdal, ano? Ngayon ay ito po ang sinabi niya, ito po ang yung sulat na dinala ni Kaukman doon sa ICC. Mahaba 'yun, pero ito na lang ang kinopya ko. Ang sabi ni Duterte, I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me, Duterte said in a letter typed for him on Tuesday, February 17, which his lawyer, Nicolas Kaufman, submitted to the International Criminal Court on Wednesday, February 18. Ayan po ang sinabi niya, I do not wish to attend legal proceedings for that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. Ayan po ang sinabi ni Duterte. Ayaw niya mag-attend, di ba? Doon sa first hearing, doon sa pagbasa ng sakdal na kung saan naandun po ang mga kaanak din ng biktima. Ayan po Ngayon ay sinagot ata na ito ng ICC. Ang sabi ng ICC ay hindi pwede. Kailangan naandun ka at gusto namin ikaw makita ng personal habang binabasahan ka ng sakdal na naandun din ang mga kaanak ng biktima. Yun ang sabi ng ICC. Pero hindi po yan ang tatalakayin ko. Ang tatalakayin ko dito ay bakit ayaw mag-attend o ayaw humarap o ayaw, ang tawag po dyan sa Biblia ay ayaw makita ng mukhaan. Opo. Hindi kasi kumpleto kung ayaw humarap. Ang kumpleto po, ayaw makita ng mukhaan. Yung mga biktima siguro, o yung mga kaanak ng biktima. O ayaw niyang mabidyuhan. O ayaw niyang makita yung facial expression niya ng harap-harapan ng mga tao na nag-aakusa sa kanya. Yun po Ngayon ay Proverbs 28 verse 1, the wicked flee when no one pursue him, but the righteous are as bold as a lion. Yan po nakasulat At hindi po nagbabago ito, Hindi nagbabago. Matagal na po ito 2000, mga 600 years. Opo. 2,600 years pa ito na nakasulat. The wicked flee when no one pursue him,
but the righteous are as bold as the lion, or the innocent is as bold as a lion. Yan po ano. Ngayon ay wala akong makitang dahilan bakit ayaw niyang mag-atin. Hindi siya aatin kasi dito, ang pronouncement dito ay the wicked. Pero ang kabaliktaran po ng innocent ay guilty. Opo, pwede rin sabihin na the guilty plea when no one pursue him. Ngayon, ano ba yung guilty? Doon sa konsensya niya. Hindi pa kasi pwedeng sabihin natin na guilty ito na sentensyado siya. Hindi eh. Doon sa konsensya niya o doon sa kalooban niya o doon sa pakiwari niya, guilty siya. Kaya, he will plea. O hindi siya mag-atin. O sa mga abogado, ang tawag nila dyan, plight is an indication of guilt. Indication lang, hindi pa namang guilty. Pero nga, ay saan ba yan? Doon sa kalooban niya eh. Doon sa konsensya niya. O, yan po ang masasabi ko dyan. Ngayon ay binanggit pa niya dito yung matanda na siya at saka tired at saka frail. O, matanda na at napapagal na siya at mahina na siya, frail. Ang tawag, ang sabi niya ay ipagpalagay na nga eh. O sige na, tama yung sinabi niya na siya ay matanda na, siya ay napapagal na at saka siya ay mahina na o may sakit. Ipagpalagay na. Pero hindi po reason yan para hindi siya mag-atin. Opo. Hindi reason yan. Ngayon ay mabuti na lang at hindi siya pinayagan na sundin yan. Ang isa pa dito na sinabi niya ay ayaw niya mag-attend kasi nga I will forget within minutes kung ano man yung proceedings na nangyari. Ay kailangan yan ay doktor, hindi ba? Hindi siya ang magdeklara. Kailangan yung doktor. Pero nakikita ata ng doktor na kuwan siya capable siya Oh. Capable siya na mag-analyze o makinig at sumagot. Yan po Ngayon, I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. Sinabi niya dito na yung ang wish niya o ang plea o ang prayer niya ay yung korte ay irespeto daw yung peace niya doon sa kulungan na ibinigay sa kanya. Ngayon ay nakasulat po sa Biblia, there is no peace for the wicked. Yan po There is no peace for the wicked. Wala namang peace kung wicked ka. Yan po Kaya nga po, advantage po ang bumabasa ng Biblia. Kasi lahat ng sasabihin niya, napipilter mo Hindi ba? Sinabi niya na irespeto daw yung peace niya. Ay, ang nakasulat po sa Biblia, there is no peace for the wicked. At totoo po yan. Dahil nga, ang oras ay parating kulang sa mga wicked. Time is always short. Hindi ba? Sa mga gumagawa ng kalukuhan. Tignan mo po si Joel Villanueva ngayon, hindi ba?
hindi na alam kung ano ang gagawin niya. Puro na lang propaganda. 'Di ba? Dinadaan na niya ngayon sa propaganda. Oh, 'di ba? Ay nahuli po sila eh. Oh. Pero alam ko, yan nangyayari kay Chis Escudero at saka kay Joel Villanueva at saka kay Jinggoy Estrada. Yan ay yan, parusa na ng Diyos yan sa kanila. Opo. Kasi nga yung salitang portweed, nilapastangan po nila eh. Opo, binalasubas nila, tinatawanan nila, at ito nga si Joel Villanueva, nilalabas pa yung dila. Tawag sa amin yan, dinidilutan. Parang dinidilaan pa. Hindi ba? Nabidyuhan siya eh. Ngayon, ay dahil nga sa paglabag po yan eh. Ito po ang gusto kong i-share sa inyo, kahit na konstitusyon yan, once na nag-agree na ang mga tao dyan o isinulat na yan, pinagdebatihan na yan, may agreement na dyan na susundin natin yan o nanumpa sila bilang isang senador na ang konstitusyon ay igagalang nila o itataguyod nila, tapos hindi nila ginawa, kasalanan po yan. Kasalanan yan. At nakikita po ng Diyos yan. Nag-agree ka, tapos hindi mo gagawin, hindi ba? Ang nakasulat po sa Biblia even human agreements, hindi ba? Yung mga agreement o yung mga covenant, kahit dalawa lang kayo kanya, kahit walang witness kahit na dalawa lang kayo, kung napag-agrihan nyo yan, basta hindi labag sa palatuntunan ng Diyos. Halimbawa, yung magkasintahan, hindi ba? Nag-agree sila na magpapakasal sila. Hindi ba? Once na na-agree na po yan, valid po yan sa Panginoon at alam po ng Panginoon yan. Ay ito sila Joel Villanueva, hindi ba? Sumumpa sila na itataguyod nila ang konstitusyon. Ay bakit ganon? Yung salitang portweed, hindi nila itinaguyod. Binalasubas pa nila. Ayan po, kasalanan po yan. Yan po ang sinasabi ko. At isa pa, dahil kumakampi sila kay Duterte, ang puno nila ay si Duterte, o siguro na nabigyan sila ng malaking ninakaw, hindi ba? Malaking pira. Nabigyan sila ng mga pabor. Ay dinidipinsahan nila. Ngayon, ang napansin ko po, itong nangyayari kay Duterte, kamay na po ng Diyos ang lumalakad dyan. Kamay ng Diyos. Kaya kung haharang-harang ka, katulad ni Jinggoy, humarang. Si Chis Escudero, humarang. Si Joel Villanueva, humarang. Sila ngayon ang magiging casualty. Hindi ba? Kasi nga, kamay na ng Diyos Wala ka na magagawa dyan. Minura ni Duterte ang Diyos. Hindi ba? Who is this stupid God? Sabi niya who is this stupid God? Nagmagaling hindi ba? Ay sabagay, nasa Biblia po yan Ang nakasulat po sa Biblia, pride goes before destruction, and a haughty spirit before the fall. Yan po nakasulat Pride goes before destruction. Yung ginawa nila Joel Villanueva doon sa Senado, sa session hall ng Senado na dumidila siya, pride po yun An a haughty spirit before the fall. Hindi ba? Tinatawanan nila. Si Escudero, ang sabi ni Escudero, ako ang masusunod, sabi niya. Ay hindi ba pride yan? Ako mag-interpret. May interpretasyon ako. Ay ayan ngayon, casualty siya, hindi ba? Ayan po Pero isa nga nakikita ko dyan, bakit sila casualty? Dahil nga, nilalabanan nila Nilalabanan nila kung ano ang tama o ano ang matuwid. Hindi ba?
Sa pag-aakala nila, sila ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nalilimutan nila na power and authority belongs to God. And to whoever God wants to give. Kung gusto niyang ibigay sa iyo, ibibigay niya sa iyo. Kung ayaw na niya, tatanggalin na niya yan. Yun po. Ay kaya nga ito si Duterte ay siguro alam ng ICC, umaarte lang siya. Hindi ba? Umaarte lang yang ganyan na siya ay mahina, na siya ay matanda na at siya ay tired, yung napapagal na siya. Samantalang nung naandun sa Hong Kong, hindi ba? I think 2 or 3 days bago siya madakip dyan sa Iloprano, dyan sa Nia. Bago siya nadakip, doon sa Hong Kong, nagsalita siya, baka kaya pa daw niya mabuntis yung mga babae doon sa Hong Kong Tignan mo yan, hindi ba? Ay tapos ngayon, sasabihin niya, mahina siya. Ay sabagay, magwa 1 year na ata siya ngayon Diyan sa dahig. Pero nga, ay haughty spirit po yung ganyan Pride goes before destruction and a haughty spirit before the fall. Ayan po ang nakikita kong nangyayari dyan. At wala na pong kabaliktaran yan. Irreversible na po yan. Irreversible. Opo. Hindi na po mababago yan. Ganyan na yan. At habang tumatagal, nakikita natin unti-unti yan. Kung hindi pa kayo kumbinsido, kung hindi pa kayo kumbinsido, mag-obserba po kayo. Akong inobserbahan ko na po yan lahat Ang gumagalaw na po dyan, kamay ng Diyos. Basta ang dati mong kasamahan ay lumaban na sa'yo, o dati mong kasama, o dati mong kasangga, o partners in crime, ay nagtestify na laban sa'yo, kamay na po ng Diyos yan. Iisipin ba natin na ganyan ang mangyari? Hindi ba? Ako nga, nananalangin na ako noon nung nanalo si Bongbong. Pero alam ko, dinaya lang nila yan Nung nanalo si Bongbong, Panginoong kako, paano na ito? Paano masisintensyahan ito si Duterte? O paano mapupunta sa sa korte? Ay, yun na nga, Panginoon na lang ang ating pag-asa. Hindi ba? At marami siguro din ang nananalangin, lalo na yung mga namatayan, yung mga biktima, yung kaanak nila, ay ipapasa Diyos na lang daw nila At yun ngayon ang nakikita ko, bakit ganito ang nangyayari. Humihiling si Duterte, napayagan siya mag-absent doon sa first hearing. Ay hindi siya pinayagan. Ay dapat naman hindi siya payagan. Hindi ba? At yung nga palang sinasabi ni Bam Aquino na ideally, sabi niya, ideally, dyan daw sa Pilipinas, gusto niya litisin. Dahil yun ang ideal. Ay hindi po ideal yan. Hindi ideal yan. Kasi, yun nga, sinabi ko na kahapon, unong isang araw, if there is a dispute, the two will go to the authority higher than them. Ay wala nang pinakamataas na authority Diyan sa Pilipinas hawak na ni Duterte yan Yang Supreme Court. Ay yung impeachment ni Sara binasura na nila di ba? Paano ideal yan? That will go to the authority higher than them. Ay ano bang authority na higher than Duterte sa Pilipinas? Wala. Wala po. Kung hindi, pupunta sila sa ICC. Ayan po. Tama yung ginawa ng mga kaanak ng biktima. Dumulog sila sa ICC. Kasi nga, nakasulat po sa Biblia That will go
to the authority higher than them or respected by them, o kaya ay yun nga, yung may authority na mataas sa kanila. O, ay labanan nyo yan. Ayan ang sabi ng Biblia. Ay alam ko yan. Nabasa ko yan. And the authority higher than them will issue a verdict. And the verdict must be followed and will settle the dispute. Yan po ang nakasulat. Ay pero nga ang hinihiling nila Bato de la Rosa, nila ay simple, ay ang gusto nila dyan litisin hindi ba? Dyan sa Pilipinas Bakit? Ay madali pong bayaran Huwag na po tayong magtanga-tangahan dito. Alam po yan kahit mga bata matanda. Alam yan na ang mga husgado sa atin pwedeng bayaran, nasusuhulan. Pwede pa sigurong takutin, hindi ba? Kasi papatayin hindi ba? Ibibilanggo ganun sa ginawa nila kay Dilima Pag kumukontra ka, ganun kay Espinosa, pinatay sa bilangguan, hindi ba? Yung tatay ni Kevin Espinosa, ano bang pangalan nun? Pinatay sa loob ng bilangguan, hindi ba? Kaya nga po, yan ang sinasabi ko, hindi ideal na dyan litisin. Mabuti na lang at nagsalita na ang ICC, pero tatalakayin ko yan sa susunod siguro. Ito lang muna na yung plea ni Duterte ay hindi siya mag-atin. Ay bakit hindi ka mag-atin? Sabihin mo na pinagpapatay mo yung mga tao, kaya mo pinatay ang mga tao para gumanda ang Pilipinas. Pero patunayan mo ngayon kung gumanda ang Pilipinas. Hindi ba? Yan ang sinasabi nyo dati Kaya natakot ang mga tao. Pati sila Bato de la Rosa, pati nga si Bongo, sabi niya nabidyohan pala yun Patay, sabi niya, 1 million. Buhay, kalahating milyon lang. Panlalaban, 2 million. Yan, sinabi niya, hindi ba? Yung reward doon sa mga pulis. Ayan po, hindi ba? Wala silang takot. Kaya nga, ang tawag po dyan, with impunity. They act with impunity. Wala silang takot. Sila nga ang batas At yan ay nangyayari lang sa rehimen ng diktador. O kaya, pati nga Diyos kinalaban nila, hindi ba? Papa, hindi ba? Yung US President, hindi ba? Minumura. Ayan po, hindi ba? Tapos ang gusto ni Bam Aquino dyan litisin, ay wala, mumurahin lang ang kanyang judge. Pag bumumurahin yan. Hindi ba? Hindi po ideal dyan. Nagkakamali si Bam Aquino dyan, Ito dapat talaga, authority higher than Duterte. At yan nga sa ICC. Ngayon, kung ayaw ng ICC, o palagay na walang ICC, mayroon pang isa yung courtroom of God. Sa pamamagitan ng panalangin, makikiusap ka sa Diyos na ibigay na yung hustisya. Ay ang Diyos po ay hustisya Hindi ba? Hindi pwede yung awa. Hindi pwede. Ang nauuna kasi ay hustisya. Pag naibigay ng hustisya, pwede na yung awa. Yung grace. O yung habag. Kaya nga magsisisi muna po ang tao At naandun ng hustisya. Pag nagsisi na, inamin na, ay si Jesus Christ naman, sinalo na niya mga kasalanan hindi ba? Kinuha na niya ang mga kasalanan pwede niyang kahabagan. Pwede niyang patawarin, hindi ba? Ayan po Pero nagmamatigas, hindi ba? Si Duterte ay nagmamatigas. Ang sabi niya ay ayaw niyang umatin. Hindi ba? Dahil malilimutan daw niya after a minute. Ay hindi po reason yun. Malimutan mo man yan o hindi, ay bahala ka dyan. Hindi ba? Basta ang hinahabol ng mga tao ay yung hustisya. At ang Diyos din, yun din ang patakaran ng Diyos
God is the God of justice. Of course, naandun ang habag, pero susunod lang sa justice ang habag. O sige po at hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan po tayo. Dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya, sa Panginoon po at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.